further ado, I'd like to request our Pastor James, to give to us the Word of God. Let us give the Word of God a round of applause. You guys. Amen. Thank you for that. His world will stand. Wow. Di gyud mapakyas ang pulong sa Ginoo because His word will really stand. Mubarog yun, mga pinangga nga mga kaigsoon, no? Di gyud na mapakyas sa pulong sa atong Ginoo. And we praise and thank the Lord that the word of God will stand. And may we stand, no, magbarugid ta sa pulong sa atong Ginoo, mga pinangga nga mga kaigsunan. As what I have told you, this month is a month dedicated for men, dedicated for men and for fathers. So I would like to talk about our Heavenly Father karon nga takna sa kabuntagon mga pinangga nga mga kaigsunan. Your Bibles with me please in the book of Colossians, no? Colossians chapter 1. The book of Colossians chapter 1 mga kaigsunan. Your Bibles with me please. Amen. If you are there, kindly say Amen. Amen. I would like to read to you verses 9 down to verse 14. I would like to focus in verses 12 and 13 alone. No? So verses 9 down to verse 14 ang akong pagbabasahon. Pero ako ang i-discuss sa atua ang verses 12 and verse 13. Are you there? Say amen. Palihog manindog ta, and as we begin sa ato ang pagwali sa pulong sa Ginoo, I hope na wala na yung mga movement, wala na yung magawas-gawas. Let us all stay inside our church, mga pinangga, para wala na yung mahimong reason for disturbance, no? Sa ato ang paghimaya o pagsimba, pagtuon sa pulong sa Ginoo karon. The Bible says in Colossians chapter 1 verse 9, "For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual blessings." Understandings. Sorry for that. Spiritual understandings. Verse 10, "That ye might walk worthy of the Lord, unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might according to His glorious power, unto all patience and long-suffering with all joyfulness, giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins." Let's pray. Father God, salamat kay Ginoo sa imuhang gihatag na kadaugan sa amo this morning, Lord. Salamat kay Ginoo sa nindot kay nga mga pag-awit sa imong mga anak. Salamat kaayo Ginoo sa imong kaalam nga igahatag kanamo, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. Nga mauban sa amo karon Ginoo. Because kung kami lang ang saligan namahan, di gid mi magmadaugon. Ang among kadaugan nakadepende lang sa grasya nga imong igahatag pinaagi kang Jesus Christ. Lord, tagaig kaalam ang imong ubos nga alagad, ug lig-una kini nga mga katawhan nga naa karon Ginoo, nga magalihok gyud ang balaang espiritu sa ilang mga kasing-kasing. Itugot Ginoo nga mosakit ang among mga dughan, Lord, sa pagpaminaw sa mga sala nga among ginabuhat. Ug itugot Ginoo nga magpalipayon mi
Sa pagpaminaw nga ikaw nahigugma ka namo luyo sa among pagkamagkasala. O gitugot ginong Dios nga ang kaluwasan mahimong among maangkon nga dunay kasiguraduhan karon nga kabuntagon. O gitugot Ginoo magmalipayon mi sa among pagpadayon sa pagpangalagad kanimo. Pasahilua mi sa among mga sala sa buhat sa pulong sa una-una. Kita na namang gilauman nga madawat pinagilamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Palihog manglingkod tang tanan. Giving thanks to the Father. Giving thanks to the Father. First of all, mga pinangga nga mga kaigsoon, I would like to tell you nga kani nga portion of Scripture is nagasulti sa mga taga-Colossians nga si Pablo nagaampo para sa ila. Nato makita that ang Colossians wala gyud ni naadtuan ni Pablo. Wa gyud nakakita si Paul sa ilaha face to face. But the Apostle Paul did only hear about them from Epaphras. And in verse 6, paingon sa verse 8 mga pinangga, the Bible says, which is come unto you as it in all the world, and bring it forth fruit, as it doth also in you since the day ye heard of it and knew the grace of God in truth. And look at this. As ye also learned of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ, who also declared unto us your love in the Spirit. And since, verse 9, for this cause, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. The Apostle Paul and his companions did not cease to pray for them when they hear the victory nga nahitabo dito sa taga-Colossians. The Colossians, mga kaigsunan, though they have not heard from the Apostle Paul, they grow in the Spirit when they hear the word of truth. Kaya ang gahom, wala sa magwawali. Ang gahom, naa sa pulong sa Ginoo. Amen. Now, ito makita mga pinangga ng mga kaigsunan. Nindot kayo because of the positive thing that the Apostle Paul heard from them, he prayed. Kabantay ka sa itong panahon karon. Our prayer is mostly because of a failure of a negative things. Palihog, i-pray ninyo si so-and-so kay nga naman nagsakit. Palihog, i-pray ninyo si so-and-so kay nga naman naglisod. Palihog, i-pray ninyo si so-and-so kay nga naman tungod kay lain ang iyang kahimtang karon. And most of the Christian prayers is due to negative things or failure in lives, sickness, problems. Talag sa tama kaingon or talag sa tama kadungog, iampo ninyo si so-and-so kay grabe ka madaugon niyang kinabuhi. I-pray ninyo si so-and-so kay nga naman victorious kay siya. Sometimes, ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan, if there are victorious people around us, we forget to pray for them. Kay nga naman, makaingon ta, okay na. Di na sila, kailangan na yan po, kay maayo naman ilang kahimtang. And ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan, that's the time the devil will attack them. Kay nga naman, they have no protection from the church. We forgot to pray for them. Now listen carefully. Kung kinsa man ang magmadaugon sa ilang kinabuhi sa simbahan, kinsa man ang mahimong successful, kinsa man ang mag-faithful, the church must intensify their prayer for them. Just like these Colossians, when the Apostle Paul heard that there was grace, there was victory in their church, then Paul did not cease to pray for them. Paminawan ninyo ang yawa, iyang atakihon ang buhi. Kinsa man sa inyo ang nakasulay ng manghunting or mga suog langgam? Ha? When I was first year high school,
around 13 na akong edad, together with my cousin, musaka mi didto sa mga bukid-bukid sa medyo lasang-lasang, magdala mig di bomba nga katong 100 ka bomba nga pusil, duha ka tira. Ambot lang nakakita na ba mo na katong mura siya og carbine ang puro mataas. Unya nay di bomba 50 ka bomba, isa ka tira, himuon namang 55 para sigurado. Kung duha ka tira, 110 among bomba para sigurado duha ka tira. Mutira naman sa ikatulo pero mutog pa na si mutungod, di na mo tira gyud. Nangaso mi ana. Namutana ko sa inyo Pag musil kag langgam, nagtapok ang mga langgam. Pag pusil mo sa langgam, sulag na duha ka buok na igo. Kaya nag-abay. Naigo sa isa, nilahos. Naigo ko isa. Duha ka buok na hulog. Nang lupad ang uban. Duha ka buok na bilin. Now, unsa man ang imong unahon og kuha? Katong gakisi-kisi o katong patay? Tama. You see? Usahay, pagdagan nimo imong unahon ng patay. Pasag din ang patay kini na kadagan kanang buhi mo kuha. Tama? Now listen carefully. Inana ang kinaiya sa yawa. Ginapasagdan niya ang patay nga mga Kristohanon, ang buhi ang iyang ginatirahan. That's why we need to pray for our Christian brethren nga buhi manangalagad sa Ginoo. Usahay kabalo mo unsay problema simbahan? Katong mga makita ninyo diri sa tubangan nga naga-song lead, nagatudlo, naga-moderate, ang nagawali, ang mga nagakanta, di na ninyo ay ampo mga faithful man na. Kato si brother so-and-so nga mga na-backslide na totong yampo. Yes, we need to pray for them. Those brothers and sisters na medyo napalong ang pagtuo, we need to pray for them. Pero igsoon, ayaw kalimot nga iampo nato kadtong mga frontliner diri sa simbahan. You see? Pray for them just like the Apostle Paul. And one of the prayers of the Apostle Paul for them is that they will continue. They have knowledge and they have the courage to stand on that knowledge. Walang barugan ang ilang gituuhan. As much as I would like to talk about that, akong focus karon is giving thanks to the Father. Because the Apostle Paul was teaching them to give thanks. And you can only give thanks to something you already received. Di ka pwede maingon, Ginoo, salamat sa kaluwasan kung wa pa ka naluwas. Amen? Amen. Now look at this. Tanawa ang blessing sa Ginoo sa ilaha. Og wa pa ka naluwas karon, mauni ang imong namis. Og wa pa ka naluwas karon, hinaot, paghuman, aning panimbahon. Makaingon kasi mong gagalingon, naluwas na ko. Kay akong gidawat si Jesus Christ nga akong Ginoo ug manaluwas. Ayaw sugot ka mugawas ka aning simbahan karon nga wa pa ka nakasigurado sa imong kaluwasan kay pwede kang masigurado kay dili pwede tawgon ug manluluwas si Jesus Christ kung wa siya giluwas o kung dili siya makaluwas. Amen. Dagang mga simbahan moingon. Pakutanaw nimo, Brad. Naluwas ka na wala pa mga hambugiro mo mga baptist. Mga angkong luwas. Mga hambugiro mo. Okay, hambugiro mi. No. Next question. Manluluwas ni mo Jesus Christ dili. Manluluwas. Libog lagi. Di pa kaluwas, pero manluluwas ni mo si Jesus Christ. Pero di pa kaluwas. Ang imong Jesus Christ nga gialagaran way kusog. Ang imong Jesus Christ nga gialagaran na fail. Kaya nga naman, manluluwas siya nimo, pero wa kaniya giluwas. Failure imong Jesus. My Jesus is the Savior and He saved me. My Jesus is the Savior and He saved you. Amen? Higala igsoon, ang Jesus nga imong gilagaran manluluwas og iya kang giluwas, wa siya na fail. I hope you understand that.
And today, mga pinanggang, mga kaigsoon, we will look at the things nga nahitabo sa imo when He saved you. And we could give thanks to the Father. Very rich with gospel truth ang pulong sa Ginoo atong gibasa karon mga kaigsunan. In just 2 verses, in our focus verse, the Apostle Paul reveals the greatness of our salvation and the glory of God the Father. Many believers readily thank the Lord Jesus Christ. Salamat, Lord Jesus. Many believers thank the empowerment of the Holy Spirit. But we often forget the Father. The one who planned our salvation, chose us in love, adopted us in His family, and made us heir of eternal life. So Paul begins with these words, giving thanks unto the Father. And ayo, karon nga pinanggang mga kaigsunan, makaingon po ka, salamat Amahan sa gihatag nimo nga kaluwasan, nganong makapasalamat ka kay nadawat na nimo. Amen. Di ka pwede magpasalamat sa kaluwasan o wa pa nimo nadawat. Makapasalamat lang kas kaluwasan kung imo nang nadawat. So igsuon paminawa pag-ayo. Siguraduha nga nadawat na nimo ang kaluwasan karon para matinuod ni nga bersikulo sa imo nga giving thanks to the Father nga nagapasalamat sa Amahan. There are 3 things that I would like to show you unsa ang mga butang nga atong angay pasalamatan sa atong Amahan, mga pinangga nga mga kaigsunan. There are things. Number 1, di na ko maglangan pa. Nasa tong text. Colossians chapter 1, verse 12, giving thanks to the Father, which has made us what? Meet. Are you there? Say amen. Amen. Verse 12 again. Take 2, giving thanks unto the Father, which has made us what? Me. To be partakers of the inheritance. Look at that. Meet. That's number 1. The Father has made us meet for heaven, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Now, focus on the word meet. Underline that word. Meet. Na may mga ballpen. Underline ka sa inyong mga Bible. Meet. Underline that. Linginin ninyo. Pag gawan ninyo lingin, butangin ninyo ayaw, tanayin ninyo fit. Fit. F-I-T. Fit. Kaya ang meaning anang meet is fit or qualified or suitable. Paul is saying believers are not perfect. Paul is not saying believers are perfect. We still battle temptation. We still struggle with weakness. We still need God's grace daily. Ang imong anak, kung namang kay anak nga nagasimba, di pa na perfect. Ang imong mama, og na kay mama nga nagasimba, di pa na perfect. Imong igsoon, imong kuya, imong ginikanan, dili pa na perfect. So kad siya nagsimba, daghang panahon nga magpabadlong na, daghang panahon nga makasala na, daghang panahon nga dili maayo ang iyang kinaiya. But let me say this to you, dili na perfect, pero ang ngayon na, mo'atong langit, nga naman, dili tungod sa iyang binuhatan nga mahilangit siya. The Bible says, the Father made us meant to have this inheritance to heaven. Dili da ikaw ang aning kamot para mahimo kang fit sa langit. Klaro kay giingon sa Bible mga pinangga mga kahiwan. Again, let me read this to you. The great truth of the scriptures, giving thanks unto the Father, which has made us fit, meet, qualified. So di ka qualified, di ka ngayon. Sultian di ka igsoon, wa gyud kay angay matug langit. Kana imong pagkamagkasala, kana imong pagkalagakiro, kana imong pagkadaotan, kana imong mga sala, wa gyud kay angay mo atong langit. Pero salamat igsoon kay bisan pag wa kay angay, ang Bible na ingon, ang Amahan gihimo kaniyang angayan. So di tungod nimo nga angayan kas langit, ang pinakagwapo nga blessing kung luwas ka, ang Ginoo ang nihimo nimo nga angayan nga malangit kay igsoon. As for me, I am a pastor for almost 8 years already. Almost 8 years already.
But wag gyud ko'y angay dalon sa Ginoo sa langit bisan pagpastor ko. Ang nahimo lang hinungdan nga nahimo kong angayan tungod kay ang Amahan gihimo ko niyang angayan. Amen. So igsoon, salamat sa Ginoo nga nahimo tang angayan. Our fitness is not based on our works. The Bible says, Isaiah 64 verse 6, but we are all unclean thing, and all our righteousness is as filthy rags. Ang imong mga buwats pagkamatarong, so sama lamang sa hugaw nga trapo at ubangan sa Ginoo. No church membership can make us fit. No baptism can make us fit. No good works can make us fit. Our fitness comes entirely through the Lord Jesus Christ. Because we are accepted in the beloved, we are accepted before God. So mga pinangga nga mga kaigsuunan, I hope hindi mo limtan. Kanang imong abay kung luwas na. Tanawan na imong kabay. Kung luwas na, usahay masakpan man nimo mapabadlong. Usahay masakpan pa na nimo nga sa puton. Usahay mag-post pa na sa gitawag nga iyang notes. Kay naa say kaaway. Nagpadungog-dungog dito siyang kaaway sa gitawag nga Facebook. Usahay libakon pa na niya iyang pastor. Pero ang ayan nas langit. Ang ayan na malangit nganuman. Tungod kay dili tungod sa iyang pagkabuutan malangit siya, tungod kay gihimo siyang angayan sa Dios. Munay grasya. Di ba? Grabe nga grasya. Ginoo, wa ako'y angay pero gihimo ko nimong angayan. Muna imong pasalamatan, samahan. Kay siya ang naghimo sa imong angayan. Wow. And ato makita mga kaigsunan, gihimo ta niyang anak. In Romans chapter 8, in verse 17, mga pinangga, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. Gihimo kaniya pinangga na tigpanunod. Heir, tagapagmana. The moment a sinner is saved, he becomes a child of God. A newborn child may be small, but he is still an heir. Likewise, a new believer may know real scripture and possess real spiritual maturity, but he is already heir of heaven. Wa nagpasabot kasi pastor, mas daghan og naibawan nga Bible verse sa inyo nga mas fit ko sa langit no. Wa nagpasabot nga ang imong kauban mas bright sa Biblia, mas angayan sa langit no, higaligson. Kaya ang atong pagkaangayan wala nakabase sa atong performance. Ang atong pagkaangayan nakabase sa iya kay gihimo kaniyang angayan. You see? Ug ang bag-ong nahimugso nga anak, bisan pag bag-o pa na nahimugso, di pa kabalong mo istorya, di pa kabalong mo lakaw, tagapagmana na. Sama nimo bag-o pa kang naluwas, di pa kabalong basag Biblia, badlungon pa, pero tagapagmana na ka. Kay anak na ka sa Ginoo, sukad ka naluwas. Kabalo ka, we have been sanctified. The inheritance belongs to the saints. Unsay gayong sa Biblia mga pinangga nga kaigsuunan? Giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the what? Saints. Saints in light. Santos ka? The inheritance belongs to saints. A saint is not something who had achieved perfection. A saint is someone who had been set apart unto God. When God saved a sinner, He changes his position forever. He is no longer condemned. He is no longer under wrath. He belongs to God. He is a saint. Kagahapon ay pista diya sa ubos. Pista diya sa ubos. Pista sa ilang santos. Wala na focus ang Jesus Christ ang simbahan. And imbis kay magsimba, imbis kay mga lagad sa Ginoo sa panahon sa pista, gihimo na nun ang pista sa Ginoo. Panahon sa pagpakasala, didto to ay inom, to ay sugal, unlimited. Kaya nga no, pista sa Ginoo.
Very wrong. Wa gid na mao mga pinangga ng mga kaigsunan. You see? Ilang gilagaran ang ilang saint. But you know, paminawa pagayo. Sukad nimo gidawat si Jesus Christ nga imong Ginoo ug manluluwas. Sa mata sa Ginoo, santos na ka. Saint na ka. Kaya ang santos dili na mga perpekto nga mga tao. Ang santos dili na mga tao nga mga way sala. Ang mga santos kadtong mga tao nga gihugasan sa dugo ni Kristo. Kung ikaw sukad ka nagdawat kang Jesus Christ nga imong Ginoo ug manluluwas, you are considered a saint. You see? Amen. May nag-ingon sa ako nga pastor, di na tinuod ang inyong simbahan kay wa mo'y mga santos. Kami daghan mig mga santos. Kinsa ingon? Wa may mga santos. Kinsa ingon? Nga halos tanan gat lingkod sa amoang lingkuranan mga santos tanan. Inyo katurang ipanglansang sa kilid. Gamay ra inyo pinara ka buok. Amo halos tanan mas daghan mig mga santos. Mas kung padaghanay santos mas tinuod mi. You see? Na mali ang pagsabot. And we have been given life. Saints in life, the Bible says. Paul speaks of the inheritance of the saints in light. Heaven is a place of light. No darkness, no ignorance, no sin, no sorrow. The Father has already begun preparing us by shining His light unto our hearts. In 2 Corinthians 4:6, 2 Corinthians 4:6, for God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our what? Hearts. The same God who created physical light gives spiritual light. Believer, mga totoo, kung mamatay mo karon, ang ngayon na mamalangit, I have talked to Sister Melody na nasangyawan na mo atong last Sunday, last Friday. Musimba na taron ang mga katunga. Okay, they were very excited nga musimba. Unta makadayon sila sunod. Ana ko saya, sister, mangutana ko nimo. Kung mamatay ka karon, amang kabalong luwas ka dili 50-50 pastor. 50-50 daw. Taod-taod nangutana ko, sister, nakaingon maka 50-50. Ngano dayon saon na nimo para maluwas? Ay maghimo good works pastor. Maghimo og mga maayong buhat pastor kay para maluwas ko pastor. Ako siyang gingnan, sister, maunang 50-50 ka kay nagsalig ka sa imong kaugalingong buhat para maluwas. 50-50 gyud ka. Tanaway mong kaugalingon. Kung magsalig ka sa imong kaugalingong buhat para maluwas, di lang kay 50-50 siguro. 80-20 siguro. 80% may impierno, 20% malangit. Wagay ka pag-asa. Iingnan ako siya, sultihan ni ka sister. Dili tungod sa imong maluwas ka. Dili tungod sa imong gibuhat, kundi tungod sa gibuhat ni Jesus Christ. Akong gi-explain sa iya ang gibuhat ni Jesus Christ. Ana ko sa iya, sister. Nangutana po ko pag-usab, sister. Kung mamatay ka karon, pila ka porsyento adto kay langit? 100% na pastor. So nganong 100% man kay dili tungod sa ako. Tungod sa iya. Amen. You see? So atong makita mga pinangga nga mga kaigsuonan. Not because of your goodness, not because of your achievement, but because Christ has saved you. Ang katong kawatan sa cross. Gamay lang, gamay bilin sa kinabuhi, mamatay na. Pero niingon ang Ginoo sa iya, karong adlaw ubanon tikas paraiso. And the moment that thief, katong kawatan, katong kriminal, nidawat kang Kristo, the moment he became fit for glory. Ngano man, thank the Father. Kay ngano man, when you receive Jesus as your Lord and Savior, the Father will make you fit, meet for heaven. I hope you understand that. Very well. So, igsoon, kato ito mga ginikanan diri, nato yung mga anak ng mga badlungon. Badlungon na, pero ang ngayon na nas langit. Ngano man, tungod kay si Jesus ug ang amahan, mo'y nihimo sa ilang angayan. Bisan pag imong kaugalingon, usay, badlungon biya ka. Pero ang ngayon na ka sa langit, ngano man,
tungod kay ang Dios nihimo sa imo nga ngayan. Ano say amen to that? Amen. Mao nay tinuod nga grasya. Mao nay giwali sa mga apostoles kaniadto mga binangga. Dili ning mga good works, mga unsa-unsa gitudlo sa mga katawhan karon. Layo ra gyud guys kamatuoran mga pinangga if you would just understand the Bible. Number 2 mga pinangga, the Father has delivered us from the power of darkness. The Bible says, giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints of light, who hath delivered us from the power of darkness. Who hath delivered us. Past tense, present tense, future tense. Amen. Past tense. Humana. Paul remind us what we were once. But before salvation, we live under the power of darkness. Before salvation. But we were delivered. Kisa ni-deliver sa ito ha? The Father delivered us from the power of darkness. Tanaw ni mo mga kaigsunan, darkness speaks of ignorance. Ignorante ka before. Wa ka kasabot. Matingala ka kaniadto, ngano ning mga tawhana, sige rag simba, adtog simba ag Domingo, balik sa hapon, balik sa Wednesday, kakapoy ba nila, sige balik-balik simbahan nga naman, you are still ignorant. Wa ba ka kabalo kung unsa ang gibuhat sa Ginoo para sa inyo, wa pa nimo na realize nga ngayon dahil simbahon ang atong Ginoo. Why? Ephesians chapter 4 verse 8. Tanawa ang Biblia mga pinangga. Ingon pa ang pulong sa atong Ginoo. Ephesians chapter 4 sa verse 8. The Bible says, wherefore he saith, when, if you're there, say amen. 18, I'm sorry. Having the understanding what? Darkened. Being alienated from the life of God through the ignorance that is in them. So ato makita mga kasi the Bible says their understanding darkened, alienated from the life, having ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Butang kasing-kasing mga pinanggang makaigsunan. Wa kasabot ang ilang mga una-una. Alienated from the life. They are ignorant, darkened, ingon pa ang pulong sa Ginoo. We did not know God. We did not understand His holiness. We did not comprehend our lost condition nga impirnohonon na ita. Kaniadto mga pinangga nga mga kaigsuonan, mo trabaho lang ka, mo pauli, ang importante nga naalang kay madala sa imong panimalay nga makaon sa imong pamilya. More importante sa imo sa una nga makaumag eskwela imong mga anak, nga makalampos ka, makabalay ka, makasakinan ka, maharuay imong kinabuhi. Maunay importante nimo sa una sa diha nga darkened pa ang imong una-una. Pero karon, you have realized that if di ka maluwas human sa imong pagpaningkamot, napahuman ni imong mga anak, nakatukod sa balay, namatay ka, gisunog kas kalayo sa impierno. Wa ka ka-realize ana sa una. Karon na bati nimo. Nga dili lang day kaning mga yutanong butang ang importante. Na day mga butang na importante kayo na kinahanglan nga akong maangkon. Karon hinaot nga nahayagan ang imong hunahuna. Darkness speaks of sin. Darkness is the realm where sin thrives. People hide wickedness in darkness. Apart from Christ, we love sin. We followed sinful desires. We resisted God's authority. The Bible says in John chapter 3 verse 19. John chapter 3 verse 19 sa atong mga Bible palihog. Ang ingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. And this is the condemnation that light is come into the world, and men love darkness rather than light because their deeds were evil, the Bible says. Ang imong binuhatan sa nadautan, you love darkness. Mauna ang di ka ganahan na magsangyaw sa imuha. Di ka ganahan maminaw, masultian ka sa pulong sa Ginoo. Nga naman, you love darkness before. Pero karon igsoon, you are enlightened, you love light. Kung asang wali maminaw ka, nga naman, you love light. And darkness speaks of Satan's dominion. The Bible describes Satan as the ruler of the kingdom of darkness. Lost sinners may think they are free, yet they are slaves. Piniriso sila.
Kani bitong mga palahubog o kani mga durugista, mga drugs ba? O kani mga palahubog, usahay mo ana sila, dili ko anang simbahan, nga naman, wa tay kagawasan din ha. Di ta pwede mag-inom, di ta pwede magbisyo, wa tay kagawasan diha, wa tay freedom. Wa nila na-realize nga piniriso pod sila. Ang simbahan, si Kristo ang maghatag sa ilang kagawasan. Wa nila na-realize mga kaigsunan nga nakatali sa kadina ang ilang kamot sa baso o sa butilya. Di sila kalahutay sa isa ka semana o di kainom. I can still remember my uncle kaniadto tigtabas yaw kanang guma. Pagkahuman, luyaw ay kusog, inom, mag isa ka basong fighter up, pas kay sara. Kaya naman, piniriso sa ilim ng makahubog, way kagawasan, di kalahupay o di kainom, slave, piniriso. Pero ang Ginoo, tagaan kaniyag kagawasan, nga dili na makabuot ang baso, di na makabuot ang tanduay sa imo, di na makabuot ang droga sa imo, kay gitagaan ang kagawasan, gikinahanglan nimo si Jesus Christ. Amen. To give you deliverance. In Christ, there is real freedom, mga pinangga. We are bound by sin, pride, unbelief, fear, worldliness. Only Christ can set us free. Deliverance is God's work. The Bible says, who hath delivered us? Who hath delivered us? God did not merely offer deliverance, He accomplished it. Kabalo ka no, naka-learn ko nga di kita angay mosalig og tao. Grabig pasalig ang mga tao, mga kaigsunan. Ay kabala ka pastor, ay kabala ka brad, ay kabala ka inani inana. Pag abot sa panahon, kabala ka lang diha. Pagkawa gipulos nga mga tao, di na lang unta magsaad o pagkahuman, di tumanon. You see? And it will hurt us. You know, deep inside, I'm angry. It really hurt. Pasalig, way pulos. Na atong makita mga pinangga nga kisan, kay nga naman tao sila. Makasala. Na atong makita mga pinangga nga mga kaigsunan, God, sa diha nga nagpasalig siya, ay kamalaka kay tinuoron gid niya. You see? Tinuoron gid niya. He will accomplish it. When God said, Israelites, I will bring you out of Egypt. How many days after gigawa sila sa Egypt? Why? Kay tinuoron sa Ginoo ang iyang saad. Amen. You see? Yung ang Ginoo, gi-deliver ka, delivered ka. Right. You see? God will intervene. God will rescue. God will deliver. In Psalm 40 verse 2, mga pinangga ng mga kaigsunan, Psalm chapter 40 verse 2, the Bible says, He brought me out also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. God will deliver you from that. Never forget where God found you. Remember that darkness. Hinumdumi tong darkness, akagikan. Remember tong guilt sa imong kasing-kasing. Remember tong bondage. Remember tong kalisod. Remember tong kapait. Sa diha nga wala ka. A believer who forgets the pit from which he was rescued soon loses his gratitude. Makalimot ka. You know, let me share this to you. Me and my wife, we had a conversation atong niaging adlaw. And somehow nakaana ako ang wife na murag na siya kanang murag usay self-pity ba. Nasa ko nga di kaning to make the long story I will not go into details. To make the long story short, medyo murag ka ng lisod ang kinabuhi ba. Na ay mga kakulangon, kinahanglan paliton nga dili mapalit ditso. Naana ko saya nga taysa ha ay sad kasuko sa ako kay emotional ra ba dayon kay ka. Mga babae emotional dayon kayo. Pag ang lalaki gani mayon kay ko, man itong kwarta pilang nagasto. Emotional na dito sa ato lang ang gihap gani kay kabalto kahapa ingon. O man kanang minta. Sa taysa listen kid puloy lang hilom nang sa paistorya sa ako. If you will listen, it will make sense. Now, karon
Atong hinumduman ang atong kahimtang sa una, atong prayer sa una. No? Atong prayer sa una nga unta way kalisod ma-provide ang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Provide karon. Sa una nay panahon nga mangutang ta adto tag tindahan, ikaw akong suguon nga mangutang, mauwaw ka. Mangutang kag noodles, mangutang kag quick chow, mangutang ka og kaning bugas, mauwaw ka. Karon nakapangutang ka wala, wa. Sa una nangandoy ta nga makadrive tag sakyanan. Karon tay sakyanan. Ang atong mga anak, atong napalitan ani nga ilang mga gikinahanglan. Di ta mangita, nana ditso ilang mga uniform, ilang mga gamit nana. Now listen carefully, paminawa ko pagayo. So ingnan. Wa ba nimo na realize nga ato nang gikinabuhi ang ato lang prayer kaniadto? Kani atong kahimtang karon ato naman ning giampo sa una. Nagpray lang man ta sa una nga unta maplaster inani balag dili dato basta kay plaster lang. Do you mean nga wa gyud tay kabusganan kay sa diha nga gitubag sa Ginoo ang atong prayer kaniadto? Mangayo na po kag more. Atong nang enjoy. Pagkataod-taod ni hayag yang naong bitaw no. Nawala yang magot. Bitaw no. Na ako siya kaning kwarta nga ato ang giihap. Nganong akong mangutana kog pila ang nagasto? Nganong man kay para sunod naatay wisdom nga mali dayto didto paingon diri data atong i-intensify diri dapit. Wala ko naingon nga nangwinta ko kay para kagigasto nimo no. Nangwinta ko nga naman kay para mahimo tang wise next time. Para plaster nato ang blessing nga gihatag sa Ginoo. I am thinking logically, please stop thinking emotionally. You know, nihayag yung naong abito, no? Mao di ay ni. Sometimes, maminaw lang ta dita muriyak ditso ay malinawon kay tong kinabuhi. Muriyak tag tigsugod. May to akong gihatag. Kakamasay mo gihatag ang kwenta! Pagkawaman! Ikong kwentahan! Kwenta sa kinabuhi ka! Ano? Tinuod dili. Tinuod kayo. Tinuod kayo. You see? Mao na gakahitaboron. But let us just be logical and think. Ato sang ipadaprin tong mga garbo ba nga unsa gid niya isulti no? Ako sa daong pahumanon. Kasi na day point day. Pag abot sa tuldok, ay gid putla abot tuldok, wa gid na mao kasabi. Wa na mao day. Pero pahuman na kay basin day tinuod insakto day. Amen? You see? Kayo say, women, whether you like it or not, you are always thinking emotionally. Mura pong kasabot to. Murag na asawa ba? Milyon no siguro ni. Bitaw. Amen, Brad? Amen? Pero usahay, napoy mga lalaki nga mura pong bayot, emotional po kayo magud hunahuna. We must think logically, men. Amen? You see? So, higala igsoon, that's why among na-realize, ginaampo lang ba namon sa una? Kani among kanisakinan, we are just praying for it. Kaning simbahan, we were just praying for it. Piano, we were just praying for it. Kani yung lingkuran karon, we were just praying for it. Balay nga puyan, we were just praying for it. You see? Na at least stable income, we were just praying for it. Gihatag sa Ginoo karon. Praise God, salamat Ginoo. Why? Because we are living our prayers in the past. Og natay kinahanglan karon nga gusto kag more, pray again. Ayaw sa glikramo, pray again. Amen. Ang pusab. You see? Ang pusab. Unsa man ang imong ginaampuan lang sa unang anak karon? Pasalamati na sa Ginoo. Pasalamati na sa Ginoo. O karon tinuod man. You see? Kabalo mo pag-abot na mo diri sa Kidapawan sa una. Ang amo lang yung ginapasigo sa family, 6,000 pesos for 1 month. Apil na ang gasolina, bayad sa kuryente tanan sa simbahan. Kaya ang tithe sa simbahan sa una, 150, 200 ra ang gitawag na simana.
Di ka bayad sa kuryente, di ka bayad sa kuwan. Murang pasigon sa una nasigo. Nagmalipayon. Niabot ang panahon nga the church supported us 2,000 a week. Dahil sa Ginoo namin 2,000 a week nasigo. Pero matingala ka, pag i-increase sa simbahan, gihimong 3K sa simbahan ang gitawag, igwigo na gyapon. Kaya nga naman, mas mudako ang imong madawat, mas mulahong ang imong kauhaw. That's why mga pinangga ng mga kaigsunan, when God gave you something, be thankful. And if you want more, pray again. Amen. So ayaw kalimot, He delivered us from darkness. Remember that darkness. Now number 3, and number last mga pinangga. The Father has translated us into Christ's kingdom. Kani nga kamatuoran, gusto na ako nga inyo gini masabtan. Importante kayo ni. The Father has translated us into Christ's kingdom. You see? The word translated means transferred, removed from one place to another. Now, translated past tense, present tense, future tense. Past tense. Humana no? Humana man di ay? Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. You are already sitting in the kingdom of His dear Son karon. A great transfer has already taken place. When Israel left Egypt and entered Canaan, they experienced a national transfer. But salvation is an even greater transfer. God takes sinners from death to life, darkness to light, condemnation, acceptance. Satan's kingdom, you are now in Christ's kingdom. This is a miracle of grace. And we say amen to that. Amen. We now belong to a new king. Before salvation, sin ruled our lives. Now, Christ is our king. His kingdom is characterized by righteousness, peace, truth, love. Mao na ang gaharin sa kong panahon karon. The evidence that Christ is our king is our desire to obey Him. True believers are not sinless, but they are loyal to their king. And we say amen to that. Amen. Na ito makitaan mga kaigsunan, we will share Christ's inheritance. Christ is the rightful heir of all things. Ano naman ka sa kingdom? Anak man kaniya, you share inheritance. By union with Him, we become fellow heirs. Katong gipangutanan ni Brother Ferlo atong last time, unsa ang mapanunod, the verse that is in my mind that I was looking for was Revelation chapter 21 verse 7. Revelation chapter 21 verse 7. The Bible says, if you're there, say amen. Amen. He that overcometh shall inherit what? All things. And we all know that in 1 John chapter 5 verse 4 to 5, how to overcome, you need to believe in the Lord Jesus Christ. So when you overcome, you believe in the Lord Jesus Christ, you inherit what? All All things. Not just some things, it is all things. What a glorified future. Believers, you are not merely going to heaven someday. You are already a citizen of heaven now. Philippians chapter 3 verse 20. Philippians chapter 3 verse 20. Mga pinangga nga mga kaigsunan. For our conversation is what? in heaven. Sa Bisaya pa, tungod kay ang atong pagkalumulupyo sa langit. Other word for conversation is citizenship. You are already a heaven citizen. Dual citizen nakakaroon, Filipino citizen, and you are a heaven citizen. Amen. You see? You belong to another kingdom. Live like it, speak like it, think like it, represent your king well. So, like son, we will inherit a perfect and eternal home. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, Revelation chapter 10, 21 verse 1. Tanawa ang ingon sa pulong sa Ginoo, 21 verse 1. And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. That will be the place. Kung asa ka. As heirs with Christ,
we will inherit more than earthly possessions. We will inherit a perfect kingdom where there is no sin, no death, no sorrow, no pain, and no separation from God. This present world is broken by the curse. But one day Christ will make things new. The redeemed will dwell with him in the new heaven and new earth, enjoying his presence forever. Revelation 21 verse 4, and God shall wipe away all the tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying. Wala nang tanang mga kasakit, mga pinangga, mga kaigsunan. All here does not merely inherit a house. You will inherit a family estate, and that family estate is heaven, because you are part of the family of God. Believers do not merely inherit a place called heaven. We inherit eternal home prepared by our Savior, where righteousness dwells and where Christ himself is the light. As joint heirs with Christ, we shall inherit a world untouched by sin, a kingdom that can never be shaken, a home where we will dwell with our King forever. When we talk about heaven, atong una mauna-unaan, streets of gold, unsa ba na siya? But heaven is a place where God is. As I conclude, mga pinangga, Paul's message is simple. Giving thanks unto the Father. Why should we thank Him? Because He made us fit for heaven. Ang ngayon nakadito karon. Why pulos kung unsa kanindot ang langit og di ka kaadto didto? Pero sure na ka nga makaadto ka didto kay sukad ka nagtuo kang Jesus Christ, nahimo na kang angayan. He delivered us from darkness. He translated us into Christ's kingdom. For the believer, these truths produce gratitudes. For the unbeliever, kung di ka magtotoo karon, these truths issue warning. Heaven is not suited for an unconverted heart. Dili pwede ang langit sa tao nga wa pa naluwas, wa pa nagtuo kang Jesus Christ. A person who does not love Christ would not enjoy heaven because heaven is centered on Christ. You must be born again. You must trust in Jesus. The good news is that the door of mercy remains open. Christ still saves sinners. Christ still forgives. Christ still delivers from darkness. Christ still receives all who come to Him by faith. So let every believer give thanks unto the Father, and let every sinner come to Christ today. Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints of light, who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Palihog man, indog ng tanan. Igsoon, I invite you. Maybe some of us this morning wala pa tayo nakakalawasan. O gusto ka ma-sure sa imong kalawasan ka, you can raise your hands as we have our music. What song, Brother Lawrence? Why not now? Anong di aman karon? Do not wait for next time nga imong dawaton ang atong Ginoo. Today is the time that you receive Him. Basay na pa sa tuwa karon diri mga kaigsunan. Pastor, dugay na ako nagsimba, Pastor. Maulaw lang ko, pero ang tinuod, di pa ko sure sa akong kaluwasan. Di pa ko tinuod na kaingon nga, thank you, Lord. Kaya unsa nang pasalamatan nga, man ako nadawat. Maybe nasa tuwa karon diri. Ay kaulaw. Lain kayo, dugay na ka nagsimba, pero di ka saved. Ay kaulaw. You can be saved today. Basi nasa tuwa karon diri nga gusto ka may mong sure sa imong gitawag nga kaluwasan. Gusto ka may mong sigurado nga save gyud ka human sa kamatayon. The church will help you.
We will pray for you. As we sing verse 1, ayaw ka ulo, itaas lang imong kamot. Doon nga itong mga ulo, palihog, way nakakita sa imo. Taas ang imong kamot. As we sing verse 1 karon. Brother Lawrence, please. Nabasa to ha? Raise your hand. Pastor, ako pastor, gusto ko ma-sure sa akong kaluwasan. Ayaw ka ulo? Para ni sa imo igsoon. Maybe until today you want to be sure. Na ba? Ay ka ulo? Raise your hand. Akong dawaton si Jesus Christ nga akong Savior, pastor. Ay napaglangan. You can come now. Taas imong kamot. Allow the Spirit na ma-work sa imong kasing-kasing. He will be the solution of all the burden na nasa imong kasing-kasing. Mga magtutuwa as we sing verse 2. I invite you believers, when was the last time you say, thank you, Father, naghimo, ikaw day ang naghimo sa kuwa nga angayan mo tug langit. Karon di I am no longer in darkness. O karon di I am already in your Son's kingdom. Ikaw ang nagbutang sa kuwa amahan. Why don't you thank the Lord? The Father karon. The altar is open para sa imo ha. Biyahe mo ning Quranan and come to the altar. O pasalamati ang amahan. Verse 2 palihog, Brother Lawrence. You come. You come. You come. Come and thank the Lord. Kneel down to the Father. Salamat, salamat Ginoo. Salamat amahan. The altar is open for you. Doon sa amahan. O pasalamati. Naghihimo kaniyang angayan nga makaadto sa langit. Dili dahil pinaagi sa imong kaugalingong pagpaningkamot. Tungod di ay sa iyang gibuhat para sa imo. Sa itong pagkantawag verse 3 karon mga pinangga nga mga kaigsunan. Wa ko kabalo kung unsa ang kabugaton nga naa sa imong kasing-kasing. Wa ko kabalo kung unsa nga mga problema ang imong ginasagubang karon. Pero usa lang akong nahibawan. Si Jesus Christ makatabang sa imuha perfectly. Makatabang siya sa imuha. Nganong nakaingon ko nga makatabang siya sa imuha? Kay siya perminti ang nagatabang sa ako. And I know if he had helped me, he can also help you. Last verse, Brother Lawrence, please. Surrender now to Jesus. He will give you all the way. Why not now? Why not come to Jesus? Surrender now to Jesus. Why not come to Jesus now? I surrender all. Ikaw na po yung closing prayer.